So ang ating gawa ngayon mga kaibigan ay magpapalit tayo ng automatic transmission fluid ng Toyota Camry. So ito ay natapos ng madrain. So tatanggalin na lang yung mga tornilyo dito sa kanyang oil fan. So dito mga kaibigan. Okay? So ayan mga kaibigan, natanggal na lahat yung tornilyo. Pupukpukin para matanggal. Kasi ito ay pasilikon. Sige. Tumulo na. Tumulo yan. Sige, lagyan mo lang. Ayan. Sige. No. So ay mga kaibigan, tapos na natin matanggal yung kanyang oil fan. So isusunod naman natin itong kanyang filter. So ay dalawang tornilyo. So ito ay may o-ring. Ayan. Ito ay dahan-dahanin lang. Mayroon pang langis yan mga kaibigan. Pondo, ayan. Ang kulay pink kasi naghalo yung tubig at langis. Kanyang ETF. Kulay pink siya. Kulay mink yung kanyang langis. Kinuha mo na yan Kuya Weng, linagyan mo na ng gasolina yung oil pan. Sige. Papakita natin sa mga viewers natin yung kanyang oil fan. So ito mga kaibigan, yung kanyang langis. Kulay pink, nagre-red. Ayan, yung tubig. Buti hindi nasisira yung kanya. Ang gear, no? Sirada rin. Ayan, lininisan na. So tanggalin ko muna yung kanya. Linisan ka na dito. Di malinis, buti malinis dito Linisan natin dito sa gilid-gilid. So maglalagay na tayo ng filter. Siguraduhin nyo mga kaibigan na maganda yung lapat ng kanyang o-ring. Pagpasok nyo ay lalugin nyo lang para suwabe yung pagpasok ng ating o-ring. Yan. Ganyan. Kasi pag napilipit yan, ay magdi-delay yung shift ng ating transmission. Okay? So, isunod naman natin yung kanyang oil fan pagkatapos natin maigpitan ito. So, ayan mga kaibigan, tapos na natin maigpitan. So, lalagyan na natin ng silikon itong kanyang oil fan. So, yon yung ating lalagyan. So, lalagyan yan ng silikon. So silicone na ang ating gagamitin kasi
may mga pinagpaluan na dito, baka bengkong na ito, hindi na maganda yung lapat. So ganito lang ang paglagay ng silicone. So ay mga kaibigan, tapos na natin malagyan ng silicone. So ilalagay na natin yung kanyang oil pan. Siguraduhin natin mga kaibigan na malinis dito sa lalapatan ng ating oil pan. Paglagay na ito, ganyan lang. So dito naman tayo maglalagay ng langis mga kaibigan dito sa gilid na ito. So makikita rin natin dyan yung recommended na langis. Dyan sa kanyang takip. Ayan, WS. So tatanggalin natin yan. Tornilyo na to. Ayan. Ipita. Ayan. So ito mga kaibigan, WS. Tsaka ilalagay natin dito yung kanyang recommended na langis ito, WS. Dito naman sa pump natin. So ang linaalaman nito, kung hindi ako nagkakamali mga kaibigan, ay 3.8 o di kaya 3.5. So yung sobra naman kasi nito mga kaibigan ay patutuloyin natin doon sa kanyang oil level proof. Ayan. Sa kanyang checking. So yung kanyang langis oh. Ayan. Punasan natin agad yung mga langis na natapon para hindi natin matapakan at hindi kumalat. Ayan.
So ngayon mga kaibigan, ay lalagyan na natin ng langis. Dito yan, sa taas yan. Yan, ganyan. Tapos ayan. So, ayan mga kaibigan, tapos na natin malagyan ng kanyang langis. So, ilalagay na natin itong kanyang fill plug para matapos na tayo dito. Ayan, ito yung kanyang fill plug. So ayan mga kaibigan, tapos na tayo dito. So ibababa na natin itong sasakyan para paandarin, painitin, para ma-check natin yung kanyang oil. Okay? So bago tayo mag-check ng kanyang oil, ay painitin muna natin itong ating transmission. So kasama na doon yung makina. Paandarin natin para makapag-circulate yung langis ng transmission, yung kanyang ATF. Okay? So paandarin ko lang itong sasakyan. Yung susi andun pala sa ating toolbox. So check ko nga kung nakukunan itong ating sasakyan. Ayan, good. Yeah. Start. So ayan mga kaibigan, umandar na. So, hintayin lang natin na uminit. At mag-shift tayo ng reverse at saka drive para makapag-circulate yung ating langis sa transmission. Okay? Hintayin lang natin mga kaibigan na uminit. Kahit nasa 50 degrees yung kanyang init. Okay yun. So ayan, umaandar yan. So pakita ko sa inyo yung kanyang tinakbo at model na itong sasakyan na ito. So ang tinatakbo na nito ay 300,000. Ayan o. Okay. Kanyang odo. Yung model ay 2013 mga kaibigan, itong model na ito. Toyota Camry 2013. So ito na yung loob ng ating 2013. So painitin ko lang, grab tayo kahit nasa 2,000 to 3,000 RPM para mabilis uminit. Sa kapag uminit na yan, saka tayo mag-shift ng cambio. Ito.
So babatayin ko lang muna mga kaibigan para hindi kayo maboring. Pag nag-check na tayo ng oil, saka ko ipapakita sa inyo. Okay? So batayin ko muna. So ayan mga kaibigan, kapag uminit na ay pwede na tayo mag-shift ng reverse at tsaka drive. So makapansin nyo kanina ay malamig yan. Dito yan nakasagad sa sis. So ngayon, tumaas na siya. So pwede na tayong mag-shift. So shift ko. R, reverse yan. Makikita naman sa dashboard. Neutral, may kalabog. May kalabog na siya. Drive. Yan. Neutral. Reverse. Yan, makikita nyo yun. Warp. So, isa pang beses. Reverse, yan. O mararamdaman nyo mga kaibigan kung pumapasok kasi bug, gumaganon siya. Gumaganon yung sasakyan. No? Lumalaban. Ayan o. D. Reverse. Ayan. So kapag matapos nyo na yung proseso mga kaibigan ay pwede nyo lang itaas yung sasakyan para ma-check yung kanyang oil level, yung kanyang langis. So i-check natin sa kanyang oil level flow, sa kanyang tornilyo doon sa ilalim mga kaibigan. Isang pang beses para makontento. Reverse, neutral, drive. Okay. Okay na yan. May kaldag na. Lakas. Sa reverse. So iniiwan pa yung kanyang relo dyan. Siyang kasi siguro yung asawa niya. May-ari dyan. So ayan na mga kaibigan. Mag-check na tayo. Ito lang yan. So itaas ko na itong sasakyan para ma-check na yung kanyang langis. So dapat mga kaibigan, itong sasakyan kapag nag-check tayo ay nakaandar. Yan lagi ang sinasabi ko sa inyo mga kaibigan. Dapat nakaandar itong sasakyan ha. Huwag kayong mag-check na hindi nakaandar kasi mauubos yung fluid nyo. So dapat ito ay nakaandar. Okay? So ayan, pataas na. Kiramdaman ko mainit. Yan, ang init na oh. Mainit na yung ating oil fan. So papakita ko sa inyo mga kaibigan kung saan natin i-drain. Dito tayo mag-check. So pwesto ko lang mabuti itong ating camera. So ayan. So dito tayo mag-check mga kaibigan. So tatanggalin natin itong tornilyo na to at titignan natin kung may lalabas. Kung walang lumabas yan, ibig sabihin ay kulang itong ating langis. So dapat mga kaibigan, kapag naglalagay kayo ng langis ay pasubrahan nyo para may lumabas, kasi hindi natin malalaman na sakto yung kanyang langis kapag walang lumabas dito sa kanyang oil level flow. So tatanggalin ko na, hindi pa yan mahigpit. So kapag walang lumabas dito mga kaibigan ay kulang. So dapat may lalabas para ma-check natin ng maayos. Ayan. Ibig sabihin ay good yung ating langis. So pag may hangin na lumabas, saka natin sasarado, okay? So okay na yung kanyang langis, so hindi na masyadong may tubig, kasi may tubig kasi dati to mga kaibigan dahil sa kanyang cooler dito sa kanyang
transmission, sorry, dito sa kanyang radiator. So marami yung linagay ko para maganda. So linagay ko lahat yung 4 letters. Mga 5.5 lang siguro yung laman nito mga kaibigan, o di kaya 5.5, sorry mga kaibigan. Mga 3.5 o di kaya 3.8 yung kanyang langis. Sorry sa 5.5. Nagkamali. Ayan, kita nyo naman mga kaibigan. Yung lumabas ay marami. Baka mabash na naman tayo dito. Hindi siguro na 3.5 yan. Baka sabihin na naman. So, nakita nyo naman siguro mga kaibigan na maraming lumabas. Ano? So, ayun lang mga kaibigan yung ating vlog for today. So, tapos na tayo dito. Kung nagustuhan mo itong aking video ay please like and subscribe na lang. Okay? Thank you mga kaibigan. Yaweng, baba ko ha. Ano? Lang? Oo. Lakas na ng kaldag. Reverse. Oo nga eh.